Paano maging magaling at mahusay na leader? Sa video na to, tutulungan at tuturuan kita kung paano nga ba ang tamang pamamaraan kung paano maging mahusay na pinuno. Sa school mo ba yan? Sa trabaho ba yan? Sa organization mo ba? Or even sa barangay? Kahit ano, basta leader ka, panoorin mo to. My name is Glenn. I am a motivator, mentor, and a leader. Ikaw ba hindi sinusunod ng mga subordinate mo? Ikaw ba hindi nakakapag-deliver ng magandang result kasi ikaw lamang ang kumikilos at may concern sa inyong kumpanya? Ikaw ba hindi nila nire-respeto at ginagalang? I have 8 successful tips to you on how to become an effective leader. So kung ngayon ka lamang nabisita sa video ko, please click subscribe and hit the notification bell. Libre naman yan, wala naman yung bayad. Tara, start na tayo. Sorry, it's DJ. Okay! Welcome back, and welcome back. 8 successful tips on how to become an effective leader. Patapusin mo hanggang dulo. Tara, pag-usapan na natin yan. Number 1, be decisive. Alam nyo guys, dito madalas nagkukulang ang mga leader. Bilang isang leader, kailangan mayroon kang lakas ng loob para gumawa ng desisyon. Remember, you are not hired to make right decision. You are hired to make decisions. Magkaiba yon. Huwag mo kakalimutan na ikaw ay nandyan para gumawa ng desisyon. Alam mo, madalas sa mga leader, takot magkamali, takot mabigo, at takot na mapahiya. That's why they are not making decisions, which is wrong. Bilang isang leader, kailangan matapang kang gumawa ng desisyon. Tama man yan o mali man yan. If you commit mistake, it's okay. Relax. Easy. Remember, mistake. You miss a good take. I-retake. So wag kakalimutan, be decisive. Tip number 2, take full responsibility. Ayan, dyan madalas din pumapalpak at hindi na nire-respeto ang leader kasi he is not taking the full responsibility. Pag pumalpak ang subordinate, wala na. Lahat ng blame nasa subordinate na. Mali yun. Huwag niyong gagawin yun. Hindi talaga dapat gawin yun. As a leader, their mistake is your mistake. Their failure is your failure. Your failure. Bilang leader, kailangan you must take full responsibility. Maniwala ka sa akin. If you blame yourself, and only yourself, you will be the one to grow and you will be the one to improve. At pagkatapos niyan, lahat ng mga subordinate mo, maniwala ka sa akin. Gagalangin ka niyan, irerespeto ka niyan, at iiduluhin ka niyan. Don't forget, take full responsibility. Tip number 3, delegate effectively. Kailangan bilang isang magaling na leader, ikaw ay marunong mag-divide ng task. Bakit nga ba, Kuya Glenn, no? Bakit kailangan i-divide ko yung task? Kaya ko namang gawin yan eh. Magaling naman ako eh. Kailangan ko namang tapusin yan eh. Doon madalas, ulit, nagkakaroon ng problema ang isang leader. Ang nasa isip niya kasi, hindi magaling ang mga kasama ko. Hindi nila to kaya. Ako na lang kaysa pumalpak, kaysa magkamali. Bilang isang leader, you have trust and you have the confidence that they can do it by means of delegation. Bilang isang leader, kailangan i-divide mo yung mga tasks. Kailangan ibigay mo yung task, mga ibang task sa mga subordinate mo. Bakit? Para makapag-focus ka sa mga importanteng desisyon. Para makapag-focus ka sa napaka-importanteng mga task. Para ma-hit mo ang deadline sa mga napaka-importante na responsibility at trabaho. Sabi nga, di ba? 2 heads always better than 1. Kung 10 kayo,
kung 20 kayo, kung 100 kayo, mas mabuti yan at mas mainam yan kaysa sa isang tao lamang. Remember? Delegate tasks effectively. Number 4, bring positive energy. Kailangan positibo ka. Kailangan ikaw ang napaka-positibo sa team nyo. Alam mo, guys, no? Lahat ng team dumadaan sa struggle. Walang team na hindi nakakaranas ng problema at struggle. Pero, maniwala ka sa akin, darating ang time na madidemotivate sila. Darating ang time na nanghihina lang yung mga loob nila. Darating yung time na hindi na sila confident sa ginagawa nila. Lalo na pag sunod-sunod ang kabiguan nyo. Lalo na kapag sunod-sunod ang pagkakamali nyo. Bilang isang leader, tsaan ka mapapatunayan, tsaan ka masusukat kung paano mo nga ba pamumunuan ang iyong team. Kailangan positive ka. Kailangan ikaw lagi ang nagpo-push sa kanila kung paano nga ba magpatuloy pa despite of all struggles. Number 5, effective communication. Tama yung narinig mo. Effective communication. Don't forget that good communication is the bridge of confusion and clarity. Tama yun. It is the bridge of confusion and clarity. Kaya marami sa mga team members na hindi tama ang ginagawa. Hindi pare-pareho ang tinatapos. Hindi pare-pareho ang mga pananaw o prinsipyo sa trabaho. It's because of poor communication. Ako bilang isang leader, I always ensure that there is a group chat sa aming team. Lahat ng information, lahat ng updates, lahat ng mga nangyayari, doon ko sinasabi. And all their concerns was also informed in the group chat. Yan, para updated din ako sa mga nangyayari sa kanila. Naka-rest day man ako, o naka-duty man ako, o naka-break man ako. Napaka-importante niyan. Lahat ng mga concerns you need to address by means of communication. Halimbawa, alam mo, madalas na nangyayari sa akin to. Pinapagalitan ko, pinagsasabihan ko ang mga subordinates ko. May mga time na hindi nila talaga ako naiintindihan. You know what? If you do not communicate to them, if you will not explain to them, pag hindi mo na ipaliwanag ng maayos, maniwala ka, sa susunod hindi ka na nila irerespeto. Sa susunod, hindi ka na nila susundin. Sa susunod, magtatanim na yan ng sama ng loob sa'yo. May hinanakit na yan sa'yo. But I am always keep on doing is kung nasabihan ko sila, napagalitan ko sila, palipas ka ng 1 oras, 2 oras, hanggang sa kumalma ka, hanggang sa lumamig ang sitwasyon, hanggang sa okay na. Then, kakausapin ko na kung paano nga ba yung way ko to motivate and to mold them as a person. Pinapaliwanag ko kung bakit ko ginawa yun. Pinapaliwanag ko that I am doing that not for myself, for him or for her. Para maging mas magaling pa siya, mahusay pa siya, at mamold siya bilang isang magaling na trabahante, maging magaling na miyembro, maging magaling na opisyal, para nang sa ganon, marating din niya kung ano man yung narating ko bilang isang leader. Huwag kakalimutan, effective communication. So kung nagustuhan mo yung mga pinag-uusapan natin, please click subscribe naman and hit notification bell para ma-notify kita pag may mga bagong video ako. Tip number 6, ability to give commendation and appreciation. Alam mo, madalas sa mga leader, lagi lang nakikita yung mga maling ginagawa ng mga subordinate nila. Lagi lang nilang napupuna yung mga pagkukulang ng mga subordinate nila. Bilang isang leader, kailangan kapag may nakita kang mali, maghanap ka ng 3, 4, 5, 10. Ganyan ang isang magaling at effective na leader. Kailangan hindi lang mga mali ang nakikita mo, maraming tama nang nangyayari sa buhay mo. Maraming nangyayaring tama sa organization nyo. Pansinin mo yun. I-recognize mo yun. Normally, ang ginagawa ko, I just give a monthly awarding para dun sa mga mahuhusay na miyembro ko, para sa mga mahuhusay sa subordinate ko, para sa susunod, mas galingan pa nila, mas pag-igihan pa nila. Kung minsan nga, simpleng tap lang sa shoulder at sabihan mong, Glenn, you did a great job. Just continue and keep going.
magandang nangyayari sa tinatakbo ng performance mo. Maniwala ka sa akin, matutuwa yan. Baka nga hindi makatulog yan ng gabi. Baka nga mapanaginipan ka pa niyan eh. Tatandaan mo that a good leader always look at those positive performances ng mga subordinate niya. Hindi lang puro mali. Dapat i-recognize mo at i-appreciate mo. Okay? So don't forget, you must have the ability to commend and to appreciate. 7. Empowers team members. Okay, importante at napakahalaga din yan. As a leader, you must know how to motivate them, how to mold them, and how to multiply yourself. Alam mo, if you want to become successful, do not focus on yourself. Focus on your subordinates. Because if they're happy and successful, you will be happy. You will be successful. Ang problema kasi sa mga ibang leader, lagi lang nilang tinitignan ang sarili nila kung paano sila magiging magaling. Para sa akin, if you want to become successful in terms of leadership, kailangan maging successful lahat ng subordinate mo para maging successful ka din. You must always take time to coach. Always take time to share all the learnings na natutunan mo bago ka maging isang leader. Lahat ng mga pagkakamali mo, i-share mo sa kanila nang hindi na nila maranasan. So huwag kakalimutan, empowers team member. Multiply yourself and make your team grow. 8 tip. Para sa akin, this is the most important character of being a leader. Gusto mo nang marinig? Oh, lakasan mo yung volume mo. You must be a visionary. Tama yung narinig mo. Kailangan may vision ka. Kailangan alam ng team mo, alam mo, at alam ng bawat isa kung saan kayo papunta, kung saan kayo patungo, kung ano ba yung gusto nyong papatunayan, at malaman ng buong mundo. So kung meron na kayong vision, meron na kayong gustong papuntahan, do your best to achieve it. Show up, dress up, stand up, and never give up. Ganyan ang isang magaling na leader. Okay, so that is my 8 successful tips tayo kung paano nga ba maging magaling at mahusay na leader. Oh, i-summarize natin ha. Number 1, please be decisive. Second, please take full responsibility. Third, delegate tasks effectively. Fourth, bring positive energy. Bring positive energy. 5, effective communication. 6, ability to commend and to appreciate. 7, empowers team member. And 8, you must be a visionary. Okay? So kung nagustuhan mo naman itong video natin, please click subscribe naman and hit notification bell para ma-inform kita sa mga bagong nangyayari sa video natin. Kung may mga gusto kayong mga topics na gusto nyong pag-usapan, comment below lang. And susubukan natin gawan yan ng video. Okay? Sige, yun muna for today. Paalam na, and don't forget, with God, all things are possible.